bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy Bawal Yan! Marami ang mga balita ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataang may karapatan at kinakailangan pa rin ng proteksyon. At karaniwang laman ng mga balitang ito ay kung hindi man biktima ng karahasan, ay sila mismo ang nasa likod nito o mga mayroong pananagutan sa batas. Bagaman madalas sa media ay tinatakpan ang kanilang pagkakakilanlan, ay maraming tao sa social media na pinakikita mga mukha ng mga bata na tila para lamang sa engagements. Isang bagay na tila na normalisa sa lipunan pero hindi dapat kailangang ipagpatuloy. Ngayong Sabado makakausap natin ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC na si Director Angelo Topales upang talakayin ang kalagayan ng protektahan ang dignidad at karapatan ng bawat bata. Maraming salamat po Yusek Topales sa panayam na ito and welcome po sa ating programa Hoy Bawal Yan. Maraming salamat Kuya Dustin at salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin. Isang makabatang araw din sa si Yusek Topales. Pero bago we proceed the issue at hand po, can you discuss to us ano po ba yung Council for the Welfare of Children for those viewers na hindi alam itong council na ito? Okay, ang Council for the Welfare of Children po ay isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development. Kami ay tinatag noong 1974 pa, no? Bunsod noong ating PD 603, Presidential Decree 603. Ito yung Child and Welfare Code natin na isinabatas ng ating unang President Marcos noong 1974. Ang Council for the Welfare of Children ang focal or apex interagency body ng ating pamahalaan na pangbata. So, ika nga namin sa CWC, basta bata, kami ang bahala. So, lahat ng aspeto ng buhay ng bata involve ang Council for the Welfare of Children dyan. So historically po ba, ano po ba yung nakikitang need kung bakit binuo itong CWC sa ating bansa po ba? Kailangan pangalagaan ng bata, kasi of course sa ating constitution, whether the present constitution and even the past constitutions, kinikilala ang papel ng youth at mga children in nation building, the need for government to protect them from abuse, exploitation, cruelty, and many factors affecting their normal development. At of course, in 1988, nagkaroon din tayo ng pag-ayon dun sa UN Convention on the Rights of the Child. Pero yun nga, ang maganda dito, even before the UNCRC na tinatawag, noong 1974 pa lang may PD 603 ng Pilipinas, nauna tayo na isinabatas natin yung mga karapatan ng bata. Kasama na rin yung mga obligasyon nila, mga obligasyon ng mga magulang at ng Estado kung paano sila pangalagaan. Kasi yun nga, bilang pagkilala na ang kabataan ang susunod na henerasyon at talagang pag-asa ng ating bayan. Since there's a need, Yusek, ano po ba yung mga inihandang mga programa or ano yung existing programs po ng Council na nakatugon sa ating mga bata? Ang Council for the Welfare of Children ay mainly policy-making agency kami. Kung ang aming parent agency, ang DSWD, ang naglalapat ng mga interventions, ng mga programa doon sa mga end users like the families and children. Kami ay policy-making arm. So from the creation, drafting of national frameworks, ng mga proposed legislations, yung mga batas na nakikita natin na pambata ngayon, kami ay naging involved dyan. Kasama na yung pag-monitor ng implementation ng mga batas ng ibang ahensya ng gobyerno, ng mga LGUs natin. Kaya kami ay nagko-conduct ng child-friendly local governance audit with the DILG. Nagpo-provide kami ng technical assistance sa mga LGUs para sila ay makapasa dun sa audit na yan, para sila ay maging child-friendly. More recently, kami ay nagpapatakbo na rin nung Makabata Helpline 1383 na bunsod ng Executive Order number 79 Series of 2024, yan ay binasbasan ng ating Pangulo bilang central reporting mechanism ng lahat ng concern ng bata. We also have the Makabata Teleradyo, of course, all celebrations about children, including the National Children's Month pag November. Kami ang nangunguna dyan. And marami pa, basta lahat ng problemang pambata, makikita nyo, kami ay nagbibigay ng opinion, nagkikreate ng mga awareness para talagang siguraduhin ligtas ang ating mga kabataan all over the Philippines.
So ano po ba yung long-term goal ng council na ito for our kids and children? Maraming articulation or maraming paraan ng pagsasabi ng long-term goal pag nakipag-usap ka sa mga taga CWC. Pero ako siguro bilang executive director at nung nilikom ko lahat ng opinion ng mas mga nakakatanda sa akin, in not so many words, ang gusto namin mangyari is mainstreaming of child rights in all levels of governance. Ibig sabihin sa pinakamataas, from the Office of the President, from the national government agencies, from our regions, provinces, hanggang sa mga barangay. Dapat ang mga bata at ang karapatan ng bata ay top of mind, hindi nakakalimutan at talagang sinasaalang-alang. So included naman po dito yung mga out of or yung mga nasa streets lang, yung mga parang unguided children po, yung parang wala sa proper tahanan and shelter po. Opo, napakaraming sektor ng bata na nakapaloob doon sa salitang bata. Ang binabanggit mo, yan yung children in street situations. Maraming ganyan. Meron ding children with disability, children na victims ng yung mga children in need of special protection. Ito yung mga nabibiktima ng mga pang-abuso. Meron din tinatawag na children in situations of armed conflict para doon sa mga natitirang lugar pa natin na may konting paglalaban pa. Maraming klaseng bata, pero yun nga, lahat ng klase ng bata po ay kami po talaga ang bahala. It's a good point po kasi since they are most vulnerable pagdating sa pag-expose sa kanila in social media or in digital and even in media po. So, let's discuss the issue at hand, Yusek. Bakit po ba mahalaga if protektahan yung privacy ng isang bata? Unang-una, doon sa binanggit ko kanina, yung UN Convention on the Rights of the Child, pinagtibay dyan yung karapatan ng mga bata, of course, yung sa expression, access to information, pero may right to privacy din sila. At hindi yan inilalabag. At of course, kinikilala rin yan sa ating mga batas. Ang karapatan ng publiko na malaman ang mga nangyayari ng mga bagay-bagay, of course concerning children, ay binabalanse natin doon sa right to privacy naman ng mga bata. Bakit? Bilang mga mas nakakatanda, tayo mga adults, tayo kasi ang nagbabantay doon sa mga karapatan ng bata para siguraduhin hindi ito nalalabag. Kasi pag ang right to privacy ng bata po ay hindi natin nirespeto, maraming pwedeng panganib na mangyari. Una, kunyari, doon sa mga bata na biktima ng mga pang-aabuso, maaring magkaroon ng retraumatization. Maaring magkaroon every time we share, we repost, parang bina-violate ulit natin ang kanilang karapatan at pinapaalala natin sa kanila yung kanilang kalunos-lunos na pinagdaanan. Of course, yung iba naman, hindi victims of violence, but if we do not protect their private and confidential information, maaari silang matunton ng masasamang tao. Makikita ang kanilang muka, mga pagkakakilanlan, pangalan, address, at mga muka ng kanilang kapaligiran at maaring magbunsod ng kapahamakan dito sa mga batang to. That's why we are very careful. Recently, I think in 2025, naglabas kami ng guidelines namin for media practitioners for the coverage and reporting of children bilang parang listahan ng mga paalala sa ating mga kaibigan sa traditional media man o doon sa new media na tinatawag. Ang tinutukoy rito ni Director Tapales ang inilabas ng CWC na Guide for Media Practitioners on the Reporting and Coverage of Children. Talaan ito ng mga paalala at panuntunan para sa bawat alagad ng media at maging sa mga content creator na social media tungkol sa dapat gawin at isaalang-alang sa pagbabalita tungkol sa mga bata. Ayon sa guidelines ng CWC, may tuturing na bawat bata ang mga edad 18 years old pababa at maging mga taong walang kakayahan na protektahan ang kanilang sarili mula sa abuso, pagpapabaya, diskriminasyon at anumang uri ng karahasan. Sa point of view po ba ng CWC, do we know ano pong sector ng mga bata yung at risk or at most risk pagdating sa pagiging violated yung kanilang mga right? Ang mga bata, walang pinipili. Lahat ng klase ng bata ay maaring maging malagay sa panganib because of dito sa overexposure, whether sa traditional media o dun sa new media na tinatawag natin, including yung social media, yung mga vlogging. Pero siguro sa klase ng mga bata, sa marami kasing sektor ng bata, yung mga tinatawag na children in need of special protection, yung mga naging biktima na ng karahasan, pang-aabuso, ng mga pagpapabaya, yan ay mas api pa kumpara doon sa normal na bata. Kasi sila, bago pa i-cover ng media kunyari, talagang nasadlak na sa karahasan.
hindi natin ikakaila na minsan may mga kapatid tayo sa media na sinesensationalize ang balita. Merong hindi pinoprotektahan ng kanilang privacy or confidentiality. Meron ding kakatapos pa lang ng mga pang-aabuso, sila itatanungin ulit tungkol dito, no? And they are being forced to relive the traumatic experiences. No? Hindi naman sa sinasadya, minsan hindi lang talaga alam at minsan nagkakamali. Pero yun nga po, no, they are more vulnerable than other children na talagang hindi pa nasasadlak sa karahasan. Sa ating bansa, maraming batas ang umiiral upang proteksyonan ang mga batang biktima ng karahasan at abuso, hindi lamang sa pagbabalita, kung hindi sa simpleng pagsasapubliko nito. Una rito ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, kung saan nakasad sa Section 44 nito na lahat ng records ng kaso ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan ay marapat lamang na hindi isa publiko. At anumang akto ng pagsasagawa nito o maging dahilan upang may sa publiko ang kanilang mga personal na impormasyon ay maaaring maparusahan ng korte na may posibleng kulong na 1 taon at multang hindi bababa ng kalahating milyong piso. Protektado rin ang mga batang biktima ng trafficking alinsunod sa Anti-Trafficking in Persons Act, kung saan bawal ang pagsasapubliko ng kanilang mga pagkakakilanlan habang gumugulong pang proseksyon o paglilitis na siyang sarado mula sa publiko. Sa ilalim naman na Rules on Examination of a Child Witness o sa mga pagkakataon na testigo ang isang bata sa isang krimen, ay nilatag din ng Korte Suprema ang gabay upang masiguro na protektado ang privacy ng isang bata. Bukod dito, ay matiyak na hindi magdulot ng dagdag trauma sa mga bata ang kanilang pagharap sa korte. So, bakit po ba mahalaga itong mga pangalan, itsura ng mga bata, and also other personal information of minors na hindi agad-agad i-disclose sa mga media reports? Opo. Una, sa pag-cover ng mga bata, no, whether you are covering children for reporting or creating content, gusto namin ipaalala sa lahat na dapat nakasaalang-alang yung best interest of the child. Ngayon, sa pagsasaalang-alang ng best interest of the child, kailangan natin lagi itanong sa sarili natin, ito bang piece na ginagawa natin, itong report bang ginagawa natin ay makakasama sa bata? Ito ba ay mag-i-expose sa kanya sa panganib? At diyan sa mga tanong na yan, habang sinasagot natin yung mga tanong na yan, diyan natin marirealize na kunyari yung identity ay hindi naman ganun ka-crucial. Yes. Walang consent kunyari ng magulang, wala ring assent o pagpayag ng bata. Yan ay tatago talaga natin. Ano? Usually we blur faces, pero yun nga, sabi ko nga, ang pag-blur ng itsura ng bata ay hindi yan ang sukatan lamang. Ano? Kasi kung merong identifying details or indirect details na maaring magturo ng pangalan, kung saan nag-aaral o sa nakatirang bata, yan ay dapat itago din. Dahil yun nga, number one, we might expose them to bad actors in the internet, kunyari, or on social media. Number two, we might be re-traumatizing them by making them subjects of our reports or our pieces. And of course, sabi nga nila, walang forever, pero mukhang sa internet may forever. So when we publish reports, whether pictures yan or videos, and there are harmful contents, kunyari about children, yung likeness nila na andyan, confidential information and identity, yan ay mahirap tanggalin. And every time the child sees that, or bad people have access to that, pwedeng mapahamak talaga ang bata. So that is very important to Yusek, no? Kasi since hindi lang naman talaga privacy yung pinoprotektahan natin, but also the dignity of the child. Since kahit bata pa sila, ay may dignity na rin silang pinanghahawakan. Ano po ba yung mga long-term possible effects sa mga bata when they are publicly exposed, lalo na sa media and social media? Doon sa mga bata na hindi nabibiktima, of course, nakikita ko dyan, nagkakaroon sila ng digital footprint na hindi basta-basta natatanggal. Marami tayong nakausap na bata na sinasabi nila, alam nyo, sir, pwede bang sabihan yung mga magulang namin na huwag kaming isama doon sa contents? Kasi nahihiya kami. Hindi alam ng mga magulang minsan na yung mga bata mismo ay hindi nagugustuhan yung pagsali sa kanila sa contents. So, we have to protect children from that unsavory experience. Nakala natin mga adults ay talaga nakakatuwa, ngunit yung pala, sila ay nare-ridicule pala sa mga eskwelahan, nabubuli, napipintasan. Doon sa mga biktima naman, siyempre, if we create contents about them, sinensationalize ang balita, yung iba may tinatawag na violence porn, poverty porn, to attract engagements. Every time sineshare yan, every time dina-download yan, nare-retraumatize natin sila. And you can just imagine, paulit-ulit na violence yung nangyayari sa kanila. Every time nakikita nila yung likeness nila o yung video nila o yung picture nila na paikot-ikot sa internet.
punta naman po tayo sa issue ng mga television networks, online news platforms. Ano po ba yung mga responsibilities natin or namin as a storytellers, kumbaga kapag pagdating sa pagre-report sa mga batang child-related stories? Okay, Kuya Dustin, maganda yung question mo, no? Kayong mga nasa traditional media man, no? Yung new media storytellers kasi kayo, no? So when you tell a story, ang lagi naming paalala dyan, sa Council for the Welfare of Children, number one, yung best interest of the child, lagi talaga nating, lagi nating isaalang-alang, if in the course of telling the story, you exploit children, kunyari, or you unwittingly expose confidential information, or you do not consider the dignity. Pinakita mo, nasa basurahan sila, inapi sila, pero hindi mo na pinakita din kung paano sila tinulungan ng private sector man o gobyerno, paano sila nakaahon. It will be an unfair coverage. So number one, you observe the best interest of the child. Number two, kailangan nating i-uphold yung dignity nila. Igalang yung agency nila na tinatawag, ibig sabihin sila ay rights holders, buo ang pagkatao nila. That's why at the end of the day, we always say you need to get the consent of parents, but you also have to get the assent o yung pagpayag din ng bata, kasi minsan may mga pagkakataon pumayag ang magulang pero ayaw pala nung bata. And of course, yun nga, yung privacy niya, we have to take into consideration na maaring maging forever yan, maaring ayaw na niya yan after some time. So we have to consider all those things. Pero ang pinaka-tip ko talaga dyan, it's the best interest of the child. Kung yan ay feeling natin, hindi kailangan sa report, maaring maggamit sa masama, although maganda ang intensyon natin, yan ay babawasan natin o yan ay ititweak natin ng konti para ma-save ang bata. So that is very crucial, Yusek, since notion ng iba ay kapag pumayag na yung magulang, wala nang say ang mga bata. So that is very crucial. Kasama po ba ito sa mga common mistakes na ginagawa ng mga media practitioners or mga content creators pagdating po sa pag-build up ng kanilang mga child-related stories? Sa totoo lang, hindi naman siguro sa sinasadya ng iba, ngunit minsan siguro hindi lang nila alam. Kasi sa Council for the Welfare of Children, kami ay seryoso dun sa pag-protekta dun sa 4 core rights ng bata. Yung right to survival, development, yung protection na alam natin, pero ang nakakalimutan natin dyan, merong right to participation din sila. Ibig sabihin, ang kanilang boses, ang kanilang opinion, ang kanilang mga suggestion, at ang kanilang nararamdaman ay kailangan natin kinukonsidera. Ngunit yung sa bansa natin, marami sa ating mga adults ang hindi alam na may karapatang gano'n ng bata or importanteng talagang protektahan yung karapatan na gano'n. Marami na tayo na nakausap na ganyan, na Yusek, pumayag naman ako. Anong problema? Tsaka anak ko lang naman yan. So kaya ang paalala namin sa mga magulang, ang mga bata ay buong tao na yan. Yung right nila to may agency na ang mga bata. They are rights holders. We have to protect them. We have to respect their individuality. That's why yun nga, sinasabi namin, we have to listen to children also. Hindi ko mo pumayag ang magulang, hindi ko mo sa tingin natin okay na, okay na rin ang bata. That's why we encourage people to really ask children din, okay ba sa kanila? Pumapayag ka ba? Di ba okay ba sa'yo na nakikita yung storya mo, ikwinento, ganyan ang nanay mo. So that's really very important. Abangan sa susunod na linggo, ano-ano nga ba ang responsibilidad ng media at maging ng mga content creator pagdating sa karapatan ng mga kabataan. Sinasabi ng iba, Kuya Dustin, baka naman malisyoso lang ang Council for the Welfare of Children para namang maarati yata tayo masyado. Ang sagot po naman namin dyan, yung seemingly benign na mga pictures natin, na mga videos natin, na mga coverage natin, minsan yan ang hinahanap ng masasamang tao sa internet. Kaunting identity, kaunting detalye para matunto ng bata. Pero tama ka, maraming nasa new media, lalo na yung mga vloggers natin o yung mga amateur content creators, maaaring hindi nila alam yan, hindi naman sa sinasadya nila. When you interview a victim, kunyari kasi, it's you cannot avoid re-traumatizing the victim kasi they have to recount what happened. Kaya ang advice namin dyan, if you can just talk to adults, whether it's the parents, whether it's the social workers, the law enforcement officers. Yan at marami pang iba, kasama pa rin si Yusek Tapales ng Children for the Welfare of Children o CWC, dito lang sa Hoy, Bawal Yan!
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!